Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, sci-fi film na tinatawag na The Incredible Hulk. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula at dinala tayo sa Culver University sa Virginia. Nakipagkita si General Thaddeus Ross kay Dr. Bruce Banner, ang kasamahan sa trabaho at nobyo ng kanyang anak na si Betty, tungkol sa isang eksperimento na ayon kay Ross ay layong gawing immune ang mga tao sa gamma radiation. Ang eksperimentong ito ay bahagi ng isang super soldier program noong World War II na nais muling buhayin ni Ross, ngunit nauwi ito sa kabiguan. Dahil sa pagkakalantad sa gamma radiation, nagiging Hulk si Bruce sa may ikling sandali tuwing ang tibok ng kanyang puso ay lumalagpas sa 200 beats per minute. Winawasak ng Hulk ang laboratorio at ang mga kalapit na lugar, na ikinamatay ng ilang tao sa loob at ikinasugat ni na General Ross, Betty, at ng iba pang nasa labas. Dahil dito, naging takas si Bruce mula sa US military at kay Ross, na nais gawing sandata ang Hulk. Nagbabago ang eksena makalipas ang 5 taon mula sa nasabing insidente. Nasa Brazil na si Bruce. Nagising siya mula sa isang bangungot tungkol sa lahat ng nangyari sa kanya. Napaungol siya at sinimulan ang kanyang pang-umagang gawain, kabilang ang pagpapakain sa kanyang aso na si Rick at ang pag-aaral ng Portuguese sa pamamagitan ng panonood ng Sesame Street at paghahambing ng kanyang naririnig sa isang Portuguese-English dictionary. Gumugugol din siya ng oras sa pag-aaral ng mga relaxation technique upang makontrol ang tibok ng kanyang puso at maiwasang magalit o masyadong ma-excite. Pumapasok siya sa kanyang trabaho bilang isang day laborer sa isang lokal na pabrika, kung saan namimigay siya ng mga tuyong produkto at naglilinis ng mga kalat habang iniiwasan ang mga matatapang na veterano sa Bottling Factory. Paminsan-minsan, tumutulong din siya sa mga electrical na gawain kapag may nasisirang kagamitan. Habang nagtatrabaho, nasugatan siya ng isang metal clip at ang dugo ay tumulo pababa sa mga rehas na sahig hanggang sa mga conveyor belt. Nagpanik si Bruce at sumigaw para patigilan ang belt. Nalilito ang mga manggagawa at itinigil ang mga belt, habang ini-inspection ni Bruce ang lugar na tinuluan ng dugo, nilinis ito, at sinabing ayos na. Nang muling humandar ang belt at nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa baliw na gringo, walang nakapansin sa patak ng dugo na nahulog sa loob ng isang bote na ipapadala sa US. Habang pauwi na siya, huminto muna siya upang kunin ang isang package mula sa isang tao. Pagdating doon, binuksan ni Bruce ang sarili niyang ginawang computer at nakipag-ugnayan sa isang taong nagngangalang Mr. Blue sa Amerika. Nagtutulungan silang dalawa para makahanap ng lunas sa maliit na problema ni Bruce. Matapos hiwain ang package ng isang bulaklak at ipahid ang katas nito sa kanyang dugo, mabigat sa loob na itinipe ni Bruce ang salitang no change. Bilang tugon, sinabi ni Blue na kailangan niyang pumunta sa New York para makakuha ng mas maraming datos, tulad ng contamination levels, exposure rates, mga uri at dami ng radiation. Napatingin si Bruce sa larawan ni Betty na lagi niyang itinatago, bago niya muling sabihin, na may pagsisisi, na hindi niya iyon magagawa. Nagbago ang eksena at ipinakita ang isang matandang lalaki na umiinom ng isang bote ng juice, ngunit bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa. Ang matandang ito ay si Stanley. Nalaman ni Thunderbolt Ross mula sa kanyang chief assistant na si Major Kathleen Spar na may isang matandang lalaki sa Ohio na namatay matapos malason ng gamma radiation mula sa inuming prutas na galing sa Brazil. Agad na inutusan ni Ross na magpadala ng isang team doon. Kinabukasan, na mabilis na binuo sa tulong ng dati niyang kaibigan sa hukbo na si General Greller. Ang team ay pinamumunuan ng isang Russian-born ngunit sa Amerika sinanay na si Emil Blonsky. Ipinaalam ni Ross sa kanila na ang target nila ay isang siyentipiko na nagnakaw ng mga lihim ng militar, at tiyak na lalaban ito kapag naipit. Habang lumilipad sila patungong Brazil, nakatanggap si Bruce ng mensahe mula kay Blue na posibleng may progreso na siya, ngunit kailangan niya ang dugo ni Bruce para makasiguro. Kahit labag sa kanyang loob, maingat na ipinadala ni Bruce ang kanyang dugo. Noong gabing iyon, mahimbing na natutulog si Bruce nang biglang magsimulang tumahol si Rick. Samantala, nakapwesto na ang mga komando sa labas at iniskan ang silid gamit ang camera, na agad namang kinain ni Rick. Napagtanto ni Bruce na naroon na sila at agad siyang lumabas ng kanyang apartment. Pinasabog ng mga komando ang pinto at, matapos itali ang aso, pinaputukan nila ng mahigit 12 tranquilizer ang inaakalang natutulog na si Bruce.
Hinayla nila ang kumot at napagtanto na mga unan lamang ang naroon. Mabilis silang bumaba sa kalsada at matapos makakita ng lubad, naunahan nila ng kaunti si Bruce, na nagtatago pala sa apartment ni Martina na nasa ibaba lamang. Matapos bigyan ang mga ito ng ilang minuto, bumaba si Bruce sa lupa ngunit agad siyang namataan ni Blonsky. Tumakbo siya ng buong bilis, tumatalon sa mga rooftop at umaakyat sa mga gilid ng mga gusali. Sa kanyang pagtakas, bumangga siya sa ilang tao na napag-alamang sila pala ang grupo mula sa pabrika. Sumali rin sila sa habulan at pumasok si Bruce sa pabrika upang takasan silang lahat. Sa kasamaang palad, napansin ng grupo ang gumagalaw na kadena, at nakita naman ng mga sundalo ang grupo. Naabutan ng gang si Bruce at sinimulan siyang bugbugin, hinablot ang kanyang backpack at itinapon ito palayo, habang nagmamakaawa siyang tumigil sila bago pa tumaas ng husto ang tibok ng kanyang puso. Dumating ang mga sundalo at tuluyan nang nahuli si Bruce. You don't understand. Something really bad is about to happen here. Gayunman, nagalit siya at tuluyang nag-transform bilang Hulk. Nagpaputok ang mga sundalo, ngunit ang mga bala ay tumatalbog lamang sa kanya na parang plastic. Umungal ang nilalang at sinalakay ang mga ito, habang si Blonsky ay pilit umaakyat sa mas mataas na pwesto para magkaroon ng mas malinaw na tanaw at mas maayos na putok. Nakuha niya ang posisyon sakto nang mapabagsak ang huling sundalo. Pinaputok niya ang kanyang baril, ngunit napansin siya ng nilalang. May dumaan na anino at biglang magkaharap na sina Blonsky at ang Hulk. Binuhat ng Hulk ang isa pang malaking sisidlan at ibinagsak ito, dahilan upang tumilapon si Blonsky, habang tumakbo naman ang Hulk patungo sa gubat, huminto lamang upang maglabas ng isang sigaw ng tagumpay. Makalipas ang ilang oras, sinusuri ni na Ross at Spar ang apartment at computer ni Bruce nang pumasok si Blonsky at humingi ng paliwanag sa kanyang nakita. Sinabi lamang ni Ross na maganda ang nagawa niya at utusan ang kanyang mga tauhan na mag-impake dahil aalis na sila ng lungsod. Samantala, nagising si Bruce sa tabi ng isang talon, hindi sigurado kung nasaan siya, nakalaylay at punit ang kanyang pantalon. Nakakarinig siya ng isang truck at nagtungo sa kalsada, kung saan sinabi ng driver na nasa Guatemala siya. Isinama siya ng driver papasok ng bayan, at mula roon ay nagpatuloy si Bruce sa paglalakbay pahilaga at kumuha ng mga bagong damit habang nasa Mexico. Samantala, muling tinanong ni Blonsky si Ross tungkol sa higanteng nilabanan nila. Sa wakas, nagpasya si Ross na magsabi ng totoo. Ipinaliwanag ni Ross na noong World War II, maraming lihim na programa ang isinasagawa upang bigyan ng kalamangan ang Amerika, halos lahat ay nasa ilalim ng Infantry Weapons Development Program. Isa sa mga ito ang Biotech Force Enhancement, na mas kilala bilang Super Soldier Program. Mga 5 taon na ang nakalipas. Inalikabok ni Ross ang programang iyon at sinimulan itong buuin muli. Kinuha niya si Bruce at ang team nito para magtrabaho sa proyekto, ngunit may isang bagay na labis na nagkamali. Ayon kay Ross, ang naging resulta ay ang buong katawan ni Bruce ay isa na ngayong eksklusibong pag-aari ng US government. Magkatabing nakaupo ang dalawang lalaki at matapos ang palitan ng usapan tungkol sa pagiging mga mandirigma nila pareho, sinabi ni Blonsky na kung nilalagay niya sa kanyang katawan ngayon ang lahat ng kaalamang mayroon siya, 20 years ago, iyon ay isang taong hindi niya gugustuhing kalabanan. Madilim na ngumiti si Ross at sinabing maaari niyang ayusin ang ganoong bagay. Tahimik lamang na tumangala si Blonsky, halatang interesado. Samantala, nasa Mexico si Bruce at humingi ng tulong sa isang lalaking nagngangalang Stan. Kinabukasan agad ay binigyan siya nito ng trabaho. Makikita si Bruce na nagde-deliver ng pizza suot ang kanyang lumang uniforme, at isa sa mga pinuntahan niya ay ang science lab. Kinausap niya ang gwardya at nakapasok sa itaas, kung saan matapos suhulan ang head computer genius gamit ang isang pizza, nakagamit siya ng computer para hanapin ang datos ng kanyang eksperimento. Ngunit wala na ang lahat. Nakipag-ugnayan si Bruce kay Blue at sinabi ang masamang balita, saka agad umalis doon.
Kinagabihan, naghahanda ng umalis si Bruce habang si Stanley naman ay magsasara na, nang pumasok ang dalawang huling customer, sina Betty at Samson. Nakipagkwentuhan sila kay Stanley habang ang walang kaalam-alam na si Bruce ay bumababa ng hagdan. Pumayag si Stan na igawan sila ng pizza, at nang buksan ni Bruce ang pinto ng kusina, nakita niya si Betty, at nang makita siya nito, napanganga ito sa gulat. Ngunit paglingon niyang muli, nakaalis na si Bruce. Tumakbo si Betty palabas ngunit hindi niya ito nakita, dahil nagtatago pala si Bruce sa likod ng dumpster. Pagbalik niya sa loob, pinilit ni Betty si Stanley na sabihin ang totoo. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Bruce na naglalakad mag-isa sa highway sa gitna ng ulan nang huminto si Betty sa likuran niya. Nang makita siya ni Bruce, tumakbo si Betty palapit at nakiusap na huwag muna siyang umalis. Hindi nagtagal, dumating sila sa bahay na tinitirhan ni Betty kasama si Samson, at doon ay ipinakita niya ang isang Reg Along matagal niyang itinago para kay Bruce, ang lahat ng datos ng kanilang eksperimento na nakasave sa isang maliit na portable drive. Sinabi ni Bruce na hindi siya maaaring manatili, ngunit tinanggap niya ang alok ni Betty na pera at sakay papunta sa bus station kinabukasan ng umaga. Samantala, inilalabas ni Ross ang isang serum mula sa cold storage at inihahanda si Blonsky para sa injection, na binabalaan niyang magiging masakit. Para kay Blonsky, kinagat lamang niya ang kanyang ngipin at sinabing ituloy na nila ito, dahil gusto rin niyang maging makapangyarihan. Kinabukasan, naglalakad sina Bruce at Betty sa campus ng kolehiyo patungo sa bus station nang huminto si Betty upang ayusin ang damit ni Bruce at gawing mas maayos ang itsura nito. Habang ginagawa niya iyon, napansin ni Bruce ang isang sundalo na gumagalaw sa likod ng isang haligi ng gusali. Sinabi niya kay Betty na lumayo siya ng husto hanggat maaari. Bigla siyang tumakbo, at habang papalapit ang sundalo, naghanap si Betty ng command vehicle at nakiusap kay Ross na lumabas, nagmamakaawa na tigilan na ang lahat. Hindi niya pinansin ang pakiusap ni Betty at inutusan ang natitirang team na pasukin si Bruce. Tumakbo si Bruce papasok sa isang library at tinanggal ang kanyang backpack. Kinuha niya ang drive at pilit itong isinubo sa kanyang lalamunan bago muling tumakas. Ngunit dahil sa paghinto niya, naabutan siya ng mga sundalo at natrap siya sa ilalim ng isang overpass. Habang papalapit si Blonsky, pinaputukan nila ang tulay ng 2 canister ng knockout gas. Get her back here! Doon tuluyang nag-transform si Bruce at tumalon palabas. Sinimulan niyang labanan ang mga sundalo, palundag-lundag sa paligid nila at dinudurog ang kanilang mga sasakyan. Blonsky, now you're up! Ngunit si Blonsky ay umatake rin, paikot-ikot na tumatalon sa paligid ng Hulk na parang lamok, pinauulanan siya ng mga granada mula sa grenade launcher. Napilit niya ang Hulk na sundan. Siya papunta sa direksyon ng 2 sonic blaster, na paulit-ulit na pinasabog ang Hulk ng malalakas na sound waves. Sa kasamaang palad, nakita ng Hulk si Betty na umiiyak at sumisigaw, kaya nagawa niyang sirain ang mga blaster gamit ang 2 bahagi ng isang malapit na eskultura. Nagalit si Blonsky at nilapitan ang Hulk, ngunit agad lamang siyang isinubsob sa isang puno, dahilan upang mabali ang bawat buto sa kanyang katawan. Nagutos si Ross na magpadala ng helicopter, kasabay ng pagtakbo ni Betty palapit sa Hulk. Inihagis ng Hulk ang isang bahagi ng estatwa patungo sa chopper, na bumagsak at nagdulot ng isang napakalaking apoy. Nabalot ng apoy ang Hulk, ngunit niyakap niya si Betty at pinrotektahan siya, bagamat nawalan siya ng malay. Matapos nito, dinala ng Hulk si Betty palayo sa lugar. Nagbago ang eksena at napunta sa isang ospital, kung saan makikita si Blonsky na nakahiga sa kama, balot ng plaster at mga bakal ang kanyang katawan. Lahat ng kanyang mga buto ay bali at hindi na siya kailanman makakagalaw. Samantala, nagpa siya si Bruce Banner na magtungo sa New York upang hanapin si Blue, dahil siya lamang ang makakatulong kay Bruce na muling maging isang normal na tao. Habang papunta sila sa New York, tinanong ni Betty kung ano ang pakiramdam tuwing siya ay nagbabago. Ang pinakamahusay na sagot ni Bruce ay mas nagiging amplified ang lahat. Sinabi ni Betty na may bahagi pa rin siya roon, at ginamit niya bilang ebidensya ang pagkilala nito sa kanya, kaya marahil kung makokontrol ni Bruce ang sarili niya. Ngunit pinutol siya ni Bruce at sinabing gusto na niyang tuluyang mawala ito.
Kinabukasan, nakapila ang dalawa sa Verrazano-Narrows Bridge. Nang mapansin ni Bruce ang isang police checkpoint, bumaba sila, palihim na umikot sa likuran ng truck, at nagtungo sa mga pantalan. Matapos ang isang biyahe sakay ng bangka, nakarating sila sa lungsod at sumakay ng taxi papuntang ESU, na nauwi sa pinaka-nakakatakot na biyahe kailanman, habang si Betty ay pasiga na nagmumura sa driver ng taxi. Pagdating nila sa ESU, nakilala nila ang isang binatang nagngangalang Samuel Stearns. Siya pala si Mr. Blue, at Samuel ang tunay niyang pangalan. Habang nag-uusap sila, binalaan niya ang dalawa na kung masyadong mataas ang makalkulang dosage, maaari nitong ikamatay si Bruce. Bilang tugon, binalaan naman ni Bruce na kung masyadong mababa ang dose, maaaring maging delikado iyon para kay Stearns, ngunit tinawanan lamang ito ni Stearns, malinaw na hindi naniniwala. Samantala, sa isang military base, makikita ang mga sundalo na naghahanda para umalis. Sa isang locker room, tinitingnan ni Blonsky ang sarili sa salamin nang hindi niya namamalayan na bahagyang humahaba at umuumbok ang kanyang spine palabas ng katawan. Sumakay siya sa chopper at tinanong siya ni Ross kung ano ang pakiramdam niya. Sinagot niya si Ross na pakiramdam niya ay isa na siyang halimaw. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Mr. Blue kay Bruce na nakabuo siya ng posibleng antidote sa kondisyon nito. Sa loob ng laboratorio, itinali ni Stearns si Bruce sa mesa at binigyan ito ng electric shock upang simulan ang mutation habang hinihintay nilang maabot ang tamang yugto ng transformation. Ngunit natamba si Mr. Blue at nawala ng kontrol sa mga injection tube, dahilan upang tuluyang mag-transform ang Hulk. Upang pigilan siyang wasakin ang lahat, ibinuwal ni Beth ang sarili niya sa ibabaw nito at sinubukang pakalmayan siya, habang si Samuel ay pilit kinokontrol ang computer para maibigay ang injection ng may kaunting finesse. Sa huli, nagawa ni Stearns na ma-inject ang cure na nagbalik kay Bruce sa kanyang anyong tao. Nang magkamalay si Banner, naniwala si Beth na tuluyan na siyang gumaling at masayang nagdiwang. Ngunit sinabi ni Stearns na maaaring na-control lamang nila ang episode, tulad ng nangyari sa iba nilang guinea pigs. Binalaan niya si Bruce na ang antidote ay maaaring magbalik lamang ng bawat transformation. Ibinunyag ni Stearns na nasynthesize niya ang mga sample ng dugo ni Bruce na ipinadala mula sa Brazil at ginawang isang malaking supply upang magamit ang walang limitasyong potensyal nito sa medisina. Dahil sa takot na mapunta sa kamay ng militar ang kapangyarihan ng Hulk, nais ni Bruce na sirain ang supply ng dugo at sinabi kay Samuel Stearns na kailangan niyang alisin ang lahat ng sample bago pa dumating si Blonsky. Sa sandaling iyon, tinamaan si Stearns ng isang sniper mula sa labas, kasabay ng pagpasok ni Blonsky na agad siyang pinabagsak at marahas na itinulak si Betty palayo. Sina Bruce at Betty ay isinakay sa isang helicopter at dinala palayo. Naiwan si Blonsky at inutusan si Stearns na i-inject siya ng dugo ni Bruce, dahil sabik siyang makuha ang kapangyarihan ng Hulk. Ang eksperimento ay nauwi sa isang mutasayon na lumikha sa Abomination, isang nilalang na mas malaki at mas malakas pa kaysa sa Hulk. Inatake nito si Stearns, na nagkaroon ng hiwa sa noo at napasukan ng dugo ni Bruce, dahilan upang magsimula rin siyang mag-mutate. Nagsimulang maghasik ng lagim ang Abomination sa Harlem. Tumalon si Blonsky palabas at sinimulang wasakin ang mga kalsada at mga sundalong naiwan doon. Isa sa mga sundalo ang nagpadala ng mensahe kay Ross na malaya na raw ang Hulk. Napatingin si Ross kay Bruce na halatang gulat din, at sinabing imposible iyon. Nang makakuha sila ng visual sa screen, nakita nila ang Abomination na winawasak ang lungsod. Napagtanto ni Bruce na iisa lamang ang makakapigil doon, at sumang-ayon si Ross. Lumipat sila sa mismong lugar at binuksan ang likurang pinto ng helicopter. Nakiusap si Betty kay Bruce na huwag itong gawin, sinasabing hindi nila alam kung magta-transform siya, ngunit sinabi ni Bruce na kailangan niyang subukan. Naghalikan sila, at sa kanya hinayaang mahulog ang sarili paatras, batid na ang Hulk lamang ang makakapigil sa Abomination. Nais din ni Ross na harapin ni Bruce ang malaking banta. Sa wakas, tumalon si Bruce mula sa helicopter ni Ross at nag-transform matapos tumama sa lupa. Nakaligtas si Banner sa pagbagsak at umangat mula sa ilalim ng aspalto, ganap nang nag-transform kahit bahagyang napahina. Sumugod ang Hulk sa Abomination,
at mabilis din itong tumakbo palapit sa kanya. Ginawa rin ni Banner ang parehong hakbang at tumalon para subukang makapagtama ng suntok, ngunit napabagsak siya ni Blonsky. Pagbangon niya, hinati ng Hulk ang isang kotse sa dalawa at ginamit itong parang guwantes para durugan ang ulo ng kalaban. Sa kabila nito, walang naging epekto, walang tinamong pinsala ang Abomination at sinipa palayo ang magiging Avenger, saka tumalon papasok ng gusali para hanapin siya. Agad namang inutusan ni Ross mula sa helicopter ang sniper na tulungan ang Hulk. Dahil dito, napilitang tumakbo ang Abomination sa bubong habang iniiwasan ang mga bala. Kahit napakadelikado, lalo pang inilapit ng piloto ang helicopter sa halimaw. Biglang tumalon ang Abomination papunta sa helicopter, ngunit sa huling segundo ay tumalon din ang Hulk at napigilan si Blonsky na pabagsakin ang sasakyang panghimpapawid sa isang suntok. Gayunpaman, parehong na-trap ang dalawang halimaw sa helicopter na kalaunay nasira at nagsimulang bumagsak, diretso sa ibabaw ng Abomination. Nang nasa lupa na ang sasakyang panghimpapawid, tumayo ang Hulk, nag-aalala para kay Elizabeth. Ngunit nakatayo pa rin ang kalaban, kaya't hindi pa siya makalapit sa kanya. Para mailigtas ang minamahal, sumugod ang Emerald na higanti sa isa pang dambuhala, ngunit isinandal siya nito sa pader. Habang tumatagas ang gasolina mula sa helicopter at nagliliparan ang mga spark, agad itong nagliyab. Desperado ang Hulk na iligtas si Beth kahit nakapagpatama siya ng ilang suntok, nanatiling naiipit ang Emerald na higanti. Sinamantala ito ng Abomination at ibinaon ang matulis na bahagi ng siko nito sa dibdib ng Hulk. Habang lalong umiinit ang apoy, nanag ang galit ng Hulk at nagawa niyang ihagis palayo ang kalaban. Tumakbo siya pabalik sa helicopter at pinatay ang apoy gamit ang napakalakas na palad. Kahit nailigtas ang mga tao, na-distract ang Hulk at muling napabagsak ng kalaban, na gumamit ng kadena bilang sandata. Habang nakahandusay ang bayani, tinanong ng Abomination kung ano ang huling sasabihin niya. Sumagot si Banner, Hulk smashes, saka sinuntok ang lupa ng napakalakas hanggang bumuka ang isang malalim na hukay. Dahil dito, naipit ang paa ni Blonsky sa bitek at nabitawan niya ang kadena. Ginamit ito ng Hulk laban sa kanya. Habang pilit na lumalaban ang Abomination, hinugot ni Banner ang matulis na bahagi mula sa siko nito at isinaksak sa dibdib ng kalaban, sabay higpit sa leeg ng lalaki gamit ang kadena. Matapos ang isang matinding labanan sa buong Harlem, tinalo ng Hulk ang Abomination sa halos pagsakal dito gamit ang isang kadena, ngunit pinatawad niya ang buhay nito nang marinig ang pakiusap ni Betty. At iniwan ang Abomination para arestuhin ni Ross at ng kanyang mga tauhan. Matapos ang isang tahimik na sandali kasama si Betty, tumakas ang Hulk palabas ng New York. Pagkalipas ng isang buwan, makikita si Bruce sa Bella Coola, British Columbia. Sa halip na pigilan ang kanyang transformation, sinisimulan na niya itong kontrolin, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kalaunan, nilapitan ni Tony Stark si Ross sa isang lokal na bar at ipinaalam sa kanya na may binubuong isang team. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si YT Mark Gamer, Yasser Inda, TJ Gaming PH, Gulangski, Charles Igana, Aaron Tubal, AWAP TV Official from Bolhoon Cebu, Franco Xavier Adina from Bataan, Hesni Vergara from Masbate, John Ramirez from Masbate, Rosie Santos from Japan, at Sambayan Brando from Bacandalawan Imus Cavite. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.